Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. May tao ka bang gustong kalimutan pero kahit anong gawin mo parang ayaw siyang alisin ng isip mo? Yung tipong paggising mo sa umaga, siya agad ang unang pumapasok sa isip mo. Kapag may narinig kang kanta, naaalala mo siya. Kapag may napuntahan kang lugar na minsan ninyong pinuntahan, bigla na lang bumabalik lahat ng alaala. Kahit ilang buwan na ang lumipas, minsan parang kahapon lang nangyari ang lahat. At ang mas masakit minsan alam mo naman na wala ng pag-asa. Alam mong tapos na. Alam mong hindi na siya babalik. Pero may parte ng puso mo na parang ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan. Kung nararanasan mo ito ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan sa ganyang sitwasyon. Mga taong akala nila hindi na sila magiging masaya ulit. Mga taong pakiramdam nila may bahagi ng buhay nila na tuluyan nang nawala. At baka isa ka rin sa kanila, pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang pagkalimot sa isang tao ay hindi tungkol sa pagpipilit na burahin siya sa isip mo. Hindi ito parang file sa cellphone na pwede mong i-delete anumang oras. Kung ganoon lang kadali sana matagal mo na siyang nakalimutan. Ang tunay na pagkalimot ay hindi pagkawala ng alaala. Ang tunay na pagkalimot ay yung dumating ang araw na maalala mo siya pero hindi ka na nasasaktan. Dumating ang araw na mabanggit ang pangalan niya pero hindi na bumibigat ang dibdib mo. Dumating ang araw na makita mo ang litrato niya at masasabi mong, naging parte siya ng buhay ko pero wala ng kirot. At doon nagsisimula ang proseso. Kasi maraming tao ang nagkakamali. Akala nila kailangan nilang kalimutan agad. Akala nila kapag hindi pa nila nakakalimutan ang isang tao pagkatapos ng ilang linggo o buwan, mahina na sila. Hindi totoo yon. Isipin mo na lang. Kapag may sugat ka sa katawan, hindi mo naman minamadali ang paggaling nito. Hindi mo araw-araw binubuksan ang sugat para tingnan kung magaling na ba. Binibigyan mo ito ng panahon. Ganon din ang puso. Kapag nasaktan ito, kailangan din nitong maghilom. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapan tayong makalimot ay dahil patuloy nating pinapakain ang alaala ng taong gusto nating alisin sa isip natin. Halimbawa, sabihin natin gusto mong magpapayat. Pero araw-araw kang bumibili ng paborito mong cake. Araw-araw kang tumatambay sa harap ng bakery. Araw-araw kang nanonood ng videos tungkol sa pagkain. Mahirap, di ba? Ganon din kapag gusto mong makalimot. Kung araw-araw mong chine-check ang profile niya, binabasa ang mga lumang usapan ninyo, tinitingnan ang mga larawan ninyo, o nagtatanong sa mga kaibigan kung kamusta na siya, para kang taong gustong gumaling pero paulit-ulit na kinakamot ang sugat. Hindi ka umuusad. At hindi dahil mahina ka, kundi dahil binibigyan mo pa rin ng puwang ang isang bagay na dapat unti-unti nang binabawasan. Minsan ang pinakamahirap gawin ay ang pinakasimpleng hakbang. Yung tigilan mo munang hanapin ang taong wala na. Alam kong mahirap dahil may parte sa atin na umaasa pa rin. Umaasang baka isang araw mag-message siya, baka isang araw magsisi siya, baka isang araw bumalik siya. Pero habang nakakapit ka sa mga baka, hindi mo napapansin na lumilipas ang mga araw, linggo at buwan ng buhay mo. At habang naghihintay ka sa isang taong maaaring hindi na bumalik, may mga pagkakataon namang lumalampas sa harapan mo. May mga bagong tao, may mga bagong karanasan, may mga bagong dahilan parang ngumiti. Pero hindi mo sila nakikita dahil nakatingin ka pa rin sa nakaraan. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang bagay. Kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng kwento ay may ending na gusto natin. Minsan may mga taong darating para turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili habang buhay. Masakit tanggapin iyon. Pero totoo, may mga taong dumaan sa buhay mo para ipakita kung gaano ka kalalim magmahal. May mga taong dumaan para ipakita kung gaano ka katatag kapag nasasaktan. At may mga taong dumaan para ihanda ka sa mas tamang taong darating balang araw. Kapag naiintindihan mo ito, unti-unting nagbabago ang pananaw mo. Hindi mo na tinitingnan ang pagkawala bilang katapusan ng lahat. Nakikita mo itong bahagi lamang ng paglalakbay, parang biyahe sa bus. Hindi lahat ng sumakay sa simula ay makakasama mo hanggang dulo. May mga bababa sa kalagitnaan. May mga mawawala sa daan. At kahit gusto mong manatili sila, wala kang kontrol doon. Ang kontrolado mo lang ay kung paano mo ipagpapatuloy ang biyahe. At alam mo kung ano ang madalas nating nakakalimutan kapag nasasaktan tayo? Yung sarili natin. Sobrang nakafocus tayo sa taong nawala na hindi natin napapansin na tayo mismo ang napapabayaan. Napapabayaan natin ang ating kalusugan, ang ating mga pangarap, ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, at minsan pati ang ating pagkatao. Kaya kung gusto mo talagang makalimot, hindi sapat na alisin mo lang siya sa isip mo. Kailangan mo ring ibalik ang sarili mo sa sarili mo.
Kailangan mong maalala kung sino ka bago siya dumating. Kailangan mong balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Yung mga bagay na matagal mo nang hindi ginagawa dahil masyado kang nakatingin sa kanya. Dahil ang totoo, habang hinahanap mo ang paraan para makalimutan siya, baka ang tunay mong kailangang mahanap ay ang sarili mong nawala habang minamahal mo siya. May isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga tao kapag tungkol sa paglimot. And ito ang katotohanan na minsan, hindi talaga yung tao ang namimiss natin. Yung pakiramdam ang namimiss natin. Pag-isipan mo sandali, kapag tahimik ang gabi at bigla mo siyang naalala, sigurado ka bang siya talaga ang hinahanap mo? O baka namimiss mo lang yung pakiramdam na may kausap ka bago matulog? Baka namimiss mo lang yung pakiramdam na may nag-aalala sa'yo? Baka namimiss mo lang yung pakiramdam na may taong excited makita ka? Dahil magkaiba ang tao at ang pakiramdam na iniwan niya. At kapag hindi natin nakikita ang pagkakaibang iyon, madalas nating iniisip na siya lang ang makakapagbigay sa atin ng saya. Pero hindi totoo iyon. Parang paborito mong restaurant na nagsara. Noong una, pakiramdam mo wala nang ibang lugar na makakapagbigay ng parehong sarap. Pero habang tumatagal, nakakadiskubre ka ng ibang pagkain, ibang lugar, ibang karanasan. Hindi pareho, pero hindi ibig sabihin na wala nang magiging masarap. Ganon din sa buhay. Ganon din sa pag-ibig. Minsan akala natin siya na ang huling taong magpapasaya sa atin. Pero ang totoo, siya lang ang huling taong nakapagpasaya sa atin sa puntong iyon ng buhay natin. Magkaiba iyon. At habang tumatagal, kailangan mong matutunang punuin ang mga bakanteng espasyo sa buhay mo ng mga bagay na para sa'yo. Hindi para makalimot agad. Hindi para magsilos siya. Hindi para may maipakita ka sa social media. Kundi para muling mabuhay ang mga bahagi ng sarili mong matagal nang natutulog. May mga taong pagkatapos ng isang masakit na paghihiwalay, natutong maglakbay. May mga taong nagsimulang mag-ehersisyo. May mga taong bumalik sa pag-aaral. May mga taong natutong magnegosyo. At hindi dahil gusto nilang patunayan na okay na sila, kundi dahil napagtanto nilang hindi pwedeng umikot ang buong buhay nila sa isang taong umalis na. Minsan kasi kapag nasasaktan tayo, para tayong nakaupo sa isang madilim na kwarto. At ang iniisip natin, mawawala lang ang dilim kapag bumalik ang taong iniisip natin. Pero paano kung hindi na siya bumalik? Habang buhay ka na lang bang uupo doon? Siyempre hindi. Mas magandang buksan mo ang bintana. Hayaan mong pumasok ang liwanag. Hayaan mong pumasok ang hangin. Hayaan mong may bagong bagay na dumating sa buhay mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging masaya agad. Hindi mo kailangang magkunwari na okay ka. Normal ang malungkot. Normal ang umiyak. Normal ang mangulila. Ang hindi normal ay yung pinipili mong manatili sa sakit. Kahit may pagkakataon ka ng bumangon. May kilala akong isang lalaki na halos 2 taon niyang hindi matanggap ang pagkawala ng taong mahal niya. Araw-araw niyang tinitingnan ang lumang litrato nila. Araw-araw niyang binabasa ang mga mensahe. Hanggang isang araw may matandang nakausap siya. At tinanong siya ng matanda, "Sinasamba mo ba ang nakaraan mo?" Nagulat siya. Sabi niya, "Hindi naman." Ngumiti ang matanda. "Sigurado ka?" Kasi parang mas marami kang oras sa pag-aalala sa kahapon kaysa sa pagbuo ng bukas. At doon siya natauhan. Minsan kasi, hindi natin napapansin na ginagawa nating tahanan ng isang bagay na dapat matagal na nating nilisan. Parang taong umalis na ang tren pero nakaupo pa rin sa istasyon. Umaasa, naghihintay, nakatitig sa rails. Samantalang ang buhay matagal nang umaandar. At alam mo kung ano ang maganda, hindi mo kailangang maging handa para magsimulang umusad. Maraming tao ang naghihintay na mawala muna ang sakit bago sila magpatuloy. Pero kadalasan baliktad ang nangyayari. Habang nagpapatuloy ka, sa kaunti-unting nawawala ang sakit. Habang may bago kang natututunan, humihina ang mga alaala. Habang may bago kang nararanasan, nababawasan ang bigat sa dibdib. Habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas nauunawaan mong hindi pala nakadepende sa isang tao ang kaligayahan mo. At isa pa, itigil mo ang pagsisisi sa sarili mo. Maraming tao ang hindi makalimot dahil paulit-ulit nilang tinatanong ang sarili nila. Ano kaya kung ginawa ko ito? Ano kaya kung hindi ako nagkamali? Ano kaya kung mas naging mabait ako? Ano kaya kung mas nagpakatatag ako? Pero kaibigan, ang mga tanong na iyon ay parang tumatakbo ka sa treadmill. Pagod ka na pero hindi ka naman nakakarating kahit saan. Tapos na ang nangyari. Hindi mo na mababago yon. At kahit malaman mo pa ang lahat ng sagot sa mga paano kung hindi rin naman mababago ang kasalukuyan. Ang kaya mo lang baguhin ay kung sino ka mula ngayon. Kaya sa halip na tanungin ang sarili mo kung bakit siya nawala, mas magandang itanong mo ito. Ano ang pwede kong matutunan mula rito? Ano ang pwede kong baguhin sa sarili ko? Paano ako magiging mas matatag pagkatapos nito?
Dahil kapag ang tingin mo sa sakit ay guro at hindi kaaway, may kakaibang pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Unti-unti mong mararamdaman na hindi ka na biktima ng nakaraan. Nagiging mas matalino ka, mas matatag, mas malalim ang pag-unawa mo sa sarili mo. At minsan, doon nagsisimulang gumaan ang lahat. Hindi dahil nakalimutan mo na siya, kundi dahil hindi mo na hinahayaang kontrolin ng alaala niya ang direksyon ng buhay mo. May isa pang bagay na napakahalagang maintindihan. Darating ang araw na hindi mo na mapapansin na hindi mo na siya naiisip. Hindi ito mangyayari ng biglaan. Walang espesyal na petsa sa kalendaryo. Walang alarm na tutunog para sabihing, "Congratulations, nakalimutan mo na siya." Mas tahimik pa rito ang proseso. Isang araw gigising ka at magiging abala ka sa trabaho. Sa susunod na araw, may aasikasuhin ka. Naman, may tatawag na kaibigan. May bagong lugar kang mapupuntahan. May bagong pangarap kang hahabulin. At hindi mo mapapansin na lumipas na pala ang ilang oras, ilang araw, o ilang linggo na hindi siya sumasagi sa isip mo. At kapag nangyari iyon, huwag kang magulat kung minsan ay babalik pa rin ang alaala niya. Dahil hindi sukatan ng paghilom ang pagkawala ng alaala. Sukatan ng paghilom ang pagkawala ng sakit. May mga taong akala nila bumabalik sila sa umpisa kapag naalala nila ang isang tao. Hindi naman. Normal lang yon. Parang isang lumang kanta na matagal mong hindi narinig. Kapag tumugtog ulit, maaalala mo ang mga panahong konektado rito. Pero hindi ibig sabihin na bumalik ka na sa nakaraan. Naalala mo lang. At ganun din sa mga taong minsan nating minahal. May mga alaalang mananatili. May mga ngiting maalala. May mga aral na hindi mabubura. At wala namang masama ron. Ang mahalaga, hindi ka na nakakulong doon. Hindi ka na nakatali ron. Hindi na iyon ang sentro ng buhay mo. Alam mo, may kasabihan na ang paghawak sa isang bagay na ayaw bumitaw ay parang paghawak sa mainit na uling. Habang mas matagal mo itong hawak, mas ikaw ang nasasaktan. Minsan ang tunay na lakas ay hindi ang pagpipilit na manatili. Minsan ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumitaw. At anong pagbitaw ay hindi nangangahulugang wala kang pagmamahal. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang naging halaga sa buhay mo. Sa katunayan, kadalasan ang mga taong tunay nating minahal ang pinakamahirap bitawan. Pero dumarating ang punto na kailangan mong piliin ang sarili mo. Kailangan mong piliin ang kapayapaan ng isip mo. Kailangan mong piliin ang kinabukasan mo. Dahil kung patuloy kang mabubuhay sa kahapon, sino ang bubuo ng bukas mo? At gusto kong sabihin ito sa iyo kung sakaling kailangan mo itong marinig ngayon. Hindi mo kailangang habulin ang taong piniling lumayo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong hindi na nakakita nito. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lamang mahalin ka ng isang tao. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa pagpili o pag-iwan ng ibang tao. Mahalaga ka bago pa siya dumating. Mahalaga ka kahit wala na siya. At mananatili kang mahalaga kahit hindi na kayo muling magkita. Minsan kasi, nakakalimutan natin yon. Kapag may umalis, pakiramdam natin may kulang na sa atin. Pero ang totoo, hindi ka nabawasan. Nasaktan ka lang at magkaiba iyon. Ang isang basong may bitak ay maaari pang ayusin. Ang pusong nasaktan ay maaari pang maghilom. At ang taong nawala ng minamahal ay maaari pa ring muling maging masaya. Kaya kung hanggang ngayon ay daladala mo pa rin ang bigat ng isang taong gusto mong makalimutan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bigyan mo ng panahon. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong huminga. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong mabuhay muli. Lumabas ka. Makipagkwentuhan ka. Tumawa ka ulit. Mangarap ka ulit. Subukan mo ulit ang mga bagay na matagal mo nang iniwasan. Dahil may buhay na naghihintay sa iyo sa labas ng sakit na nararanasan mo ngayon. At baka hindi mo pa ito nakikita sa ngayon. Pero balang araw, lilingon ka sa bahaging ito ng buhay mo at mapapangiti ka na lang. Mapapangiti ka hindi dahil masaya ang pinagdaanan mo, kundi dahil nalampasan mo ito. Dahil nabuhay ka. Dahil hindi ka sumuko. Dahil kahit ilang beses kang nasaktan, pinili mong bumangon. At iyon ang bagay na dapat mong ipagmalaki. Kung umabot ka hanggang dito sa video, gusto kong malaman mo na pinahahalagahan ko ang oras mo. At gusto ko ring marinig ang kwento mo. May tao ba na nahirapan kang kalimutan? Ibahagi mo sa comment section. Baka ang kwento mo nang gawan natin ng video at maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang dumadaan sa parehong laban. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang kwentuhan, inspirasyon at mga aral sa buhay na maaari nating pagsaluhan. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang habulin ang kapayapaan kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na sumisira rito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging masaya agad. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Isang araw sa bawat pagkakataon. Isang hakbang sa bawat araw.
At habang nagpapatuloy ka, unti-unti mong matutuklasan na ang taong akala mong hindi mo makakalimutan ay isa na lamang alaala. At ikaw, mas matatag ka na. Mas matalino ka na. Mas handa ka na sa mga magagandang bagay na darating. Patuloy ka lang. Dahil ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang taong umalis. Minsan doon pa lang nagsisimula ang mas magandang kabanata ng iyong kwento.